Nakaraan pong Sunday, bago mag-Lord's Supper, tinalakay po natin ang kagandahang hinahanap ng Diyos sa isang babae. Hindi po panlabas, kundi unang-una po sa panloob. At ito ay nakikita dapat sa panlabas. At ngayon naman, ating pong talakayin ang pang-uunawang kalooban ng Diyos sa isang lalaki para sa kanyang asawa. Ating buksan ang Biblia sa 1 Peter chapter 3 verse 7. 1 Peter chapter 3 verse 7. Ganito po ang sabi. Gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa, sa inyong pagsasama, na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlan. Yabang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makahadlang sa inyong mga panalangin. Now, sinasabi rito, mga kapatid, inaasum ng Panginoon na bawat lalaki nananalangin. Ngunit, ang panalangin ng isang mister o ng lalaki ay magkakaroon lamang ng kabuluhan kung siya ay nagbibigay unawa sa kanyang asawa. Kaya nga po, ang ating pong paksa ngayon ay tungkol sa pang-uunawa. Pang-uunawa. At ang tema natin, pang-uunawang kalooban ng Diyos sa mga lalaki. Mga pang-uunawang kalooban ng Diyos sa mga lalaki tungo sa kanilang asawa. Now, ano po ang ipinapahiwatig ng kaunawaan o understanding, pang-uunawa? Ang pang-uunawa po ay isang biyaya ng Diyos na kaloob sa ating lahat para sa pag-iwas sa anumang maaring posibleng maging kaguluhan o problema. Kailangan po dito ang pag-uunawaan. Sa mga tweet, ang pag-uunawa, ito ay isang paraan ng pagkikipagsundo sa pagitan ng dalawa. Malaga ito sa lahat ng bahagi ng ating buhay. Tulad sa friendship, kailangan dito ang pagkakaunawaan. Sa negosyo, kailangan din ang pag-uunawa sa isa't isa. Sa kontrata, sa usapin, napakahalaga po ang pagkakaunawaan. Sapagkat kailangan ito, lalo na po sa ating relasyon. At dito nga po ay tungkol sa mag-asawa. Ang kakulangan po ng pang-uunawa sa mag-asawa ay yung cause ng alitan at kadalasan hiwalayan pag tumagal po ang di pagkakaunawaan. So, ang kawalan nito ay paglalim ng suliranin sa relasyon na mag-asawa. Kaya pagtunan natin ngayong hapon ang relasyong mag-asawa na kinalulugdan ng Diyos, at ito po ay isang bahagi nito ang pang-uunawa. Napakalaga po ang pang-unawa. Kung nakaraan na talakay natin, napakalaga din sa isang babae, sa isang misis, na maipakita ang kanyang totoong ganda na nagmumula sa loob patungo sa labas. Gayon din naman, napakalaga din po naman na sa mga mister ay makita ang pang-uunawang kaloob ng Diyos mula sa kanyang panlabas, kalooban hanggang sa kanyang panalangin. Kaya napakalaga po nito. So, dito natin makikita na ang salita ng Diyos nagtuturo sa ating mga kalalakihan kung paano po natin ituring ang ating asawa. Parangalan sila na bilang ating may bahay. So, palaga natin ang pag-uunawa. So, ngayon, ako po'y mag-uutos kalalakihan. Mga lalaki, unawain ninyo ang inyong may bahay sa tatlong bagay. Una,
Unawain mo siya bilang mas mahinang sisidlan, weaker vessel. Na basahin po natin muli ang ating text. Ganito ang sabi. Gayon din naman kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama. Ang sabi ko dyan, bakit? Na binibigyan ng karangalan ang babae bilang isang mas marupok na sisidlan. Mas weaker, mas marupok na sisidlan. Now, tingnan niyo yung salitang mas marupok. Sa makatwid, ang tirin natin, kalalakihan, na tayo'y marupok din. Sa makatwid, kung marupok tayo, tingnan din natin ang karupukan ng ating asawa na siya ay mas marupok. Walang sino mang lalaking magmamataas sa atin dito na tayo manatag. Tayo ay isang taong matibay. Alam nyo, papaliwanag natin mamaya kung bakit marupok din tayo mga kalalakihan. Sa makatwid, kung ating ilalarawan ang ating asawa o ang babae, itulad siya ng isang babasaging baso. Na kapag ito'y tinamaan ng isang malit na bagay, maaari itong mabasag. O maaari ito ay nauntog, ay maaari itong mabasag. Sapagkat ganun po karupukan. Na dapat sa ating pong pag-unawa sa ating may bahay na mas mahinang sisidlan, tignan natin sa dalawang unawa. Dalawang unawa. Unang-una, I'm sorry, hindi lang dalawa, no? Kundi marami. Pero mahalaga yung dalawa. Una, unawain natin bilang mahinang sisidlan ang ating may bahay at tanggapin na tayo'y mahina din sapagkat ang ating may bahay, una, siya ay ating kabuuan. Mahina yung babae, pero lumalakas lamang ang babae kung ating isinasama ang ating sarili. Tumitibay siya. Tayo din naman na marupok, yung kanyang karupukan na mas, pag ito'y sinama sa atin, nabubuo tayo. Kaya ang dalawa nagiging matibay. No? Matibay ito sapagkat ito ang layunin ng Diyos sa mag-asawa. Balikan natin ang Genesis chapter 2 verse 18. Ganito pong pagkakasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay nag-iisa. So, hindi siya buo kapag ka nag-iisa ang lalaki. Siya'y igagawa ko ng isang katuwang na nababagay sa kanya. So, ang Diyos may plano, may layunin na siya ay gagawa ng kanyang makakapareha na ayon sa kanyang kagustuhan na nababagay sa lalaki. Sapagkat kung hindi nababagay ang darating na babae sa buhay na sa lalaki, mabuhay pa rin silang dalawa. Kapag ang lalaki at ang babae ay siyang pinagsama ng Diyos, mahina ang lalaki, mas mahina ang babae, pero pag pinagsama, yan ay matibay. Pero kung mahina ang lalaki, mahina babae, pero hindi sila angkop na magkasama, basag po yan. Hindi mananatiling matibay. No? So, ang pagkakaroon po ng tamang katuwang na nababagay sa lalaki, ito'y kalooban ng Diyos. Kaya, ang pagiging asawa ay itinakda ng Diyos. Tingnan niyo sabi sa verse 21. Ang sabi sa 21, kaya pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isa sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na iyon. Ano pong sabi? Yung lalaki po, hindi siya ang nagkukumahog para maghanap ng kanyang magiging asawa.
Kundi, ang ginawa ng Diyos, pinatulog yung lalaki, at ang Diyos, ang siyang gumawa ng babae, saan daw galing? Sa tigiliran, sa tadyang. Now, ang ibig kong tukoy dyan, at tinutukoy dyan, yung kung magiging asawa mo, itinakda ng Diyos. Kaya nga, kung kalalakihan, mga kabilataan, kung kayo'y mag-aasawa, antayin nyo yung itinakda ng Diyos sa inyo. Sapagkat kung hindi yun itinakda, pareho kayong mababasag. Hindi ugma. Hindi angkop. Walang katahimikan. Walang kahusayan ng pagsasama. At ang babae na magiging katuwang ng lalaki ay dapat mula sa kanyang tagiliran. Mula sa tagiliran. At paano nangyari yon? Ang Diyos po gumawa. Hindi lalaki ang nagsikap, naghanap, nagpapakamatay para makuha yung kanyang maging kapartner, kundi ang Diyos ang siyang nagbubog. Sa mga tweet, kung tama yung babae para sa iyo lalaki, yan ang kabuuan mo. Yun ang ating dapat tignan, na unawain natin ang ating asawa na mas mahinang sisidlan. Sa unang paraan, na siya'y iyong kabuuan. Mahina siya, mas mahina siya, mahina ka, pero kayo'y nagkabuo dahil natupad kung ano yung kalooban ng Diyos. Now, hindi naman kailangan matulog ka muna dyan. Lord, bigyan mo mga pangasawa, tapos pabubuksan mo sa Diyos yung tayo nandyan. Hindi, mayroon nang nakahanda sa iyong babae. Nakahanda na. Pero antayin mo na siya ang magdadala nito sa iyo. Sa mga tweet, kung yan po'y ugma, dahil siya'y kabuuan mo, natural, kaligayahan mo siya. Okay? Unawain natin na mas mahinang sisidlan ang ating asawa, pero inilagay ng Diyos na siyang kaligayahan mo. Kaya nga, mister, kung wala kayong kaligayahan sa misis nyo, tila may problema. Okay? Tila may problema. Sapagkat layunin ng Diyos na maging kaligayahan mo ang iyong asawa. Basahin natin muli ang ating teksto sa verse 21. Genesis 2:21. Kaya't pinatulog ng mahimbing ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya'y natutulog, kinuha niya ang isang sa kanyang mga tadyang at pinaghilom ang laman sa lugar na yon. Ilang tadyang po ang lalaki dyan? Ang lalaki. Ilang tadyang mayroon tayo dyan? Marami, no? Sabi dyan, mga tadyang, pero isa lang ang hinugot ng Panginoon. Sa mga tweet, lalaki, napakarami pong babae sa kapaligiran, pero isa lang para sa'yo. Isa lang para sa'yo. Hindi po lahat ng babae sa'yo. Kundi, isa lang. Ngayon, nasabi dyan, pinaghilom ng Panginoon, saan ba? Sa kaliwa, dapat daw sa puso eh. Pinaghilom ng Panginoon yung sugat sa kanyang tagiliran. Sa mga tweet, kung pinaghilom po, yung inyong asawa, kung kayo may asawa na, hindi yan sakit sa iyong tagiliran. Ang asawa mo, kaligayahan mo. Dahil pinaghilom ng Panginoon, ano man pong sugat, maaaring pinagmulan. Kaya si Eva, hindi kirot o problema sa tagiliran ni Adan. Karamihan mga lalaki, kung mayroon kayong mga bisyo, kung mayroon kayong mga ibang hangarin, at hindi kayo umuwi ng maaga sa inyong misis, pagka kayo ginabi, anong marinig niyo sa business niyo? Bunga nga dito. Ngayon, susumbong sa barkada niyo, sabi ko daw, problema ko sa buhay ko yan eh. Hindi po problema sa buhay ang isang asawa, sapagkat ang iyong asawa, kabuuan mo at kaligayahan mo. Ikaw lang naghahanap ng sakit sa ulo. At pinatunayan ni Adan yan, nakaligayahan niya siya na, si Eva. Tingnan niyo ang sabi sa verse 23. At sinabi ng lalaki, sa wakas, ito'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawagin kong babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Alam niyo kung sinabi dyan, sa wakas!
Alam mo, sa Hebreo na salita, mahirap ipaliwanag. Pero, si Duterte, alam niya kung paano ibig sabihin, sa wakas! Kasi, sa isang sipo lang yan, yun yun eh. Pagka nakita ka talaga ng talagang angkop sa'yo, hindi ko makarunong sumipol eh, may pusiso ko eh. Yung po yung Hebreo na kahulugan nun, wow! Yung sabi dyan ni Adan, sa wakas! Bakit po sa wakas? Alam mo, kapiling ni Adan sa time yun, puro hayop. No? May bakang babae, may kambing na babae, may toro babae, pero wala siyang kaligayahan doon. Pero nung dumating si Eva, mula sa kanyang tagaliran, wow! Sa wakas! Ito ang buto ng aking buto, laman ng aking laman, tatawagin ko siyang babae. Bakit? Sapagkat siya'y galing sa lalaki. Kabuuan, kaligayahan, mga kapatid, kayo mga mister na may asawa, maligaya kayo sa inyong asawa. Matuwa kayo sa inyong asawa. Sapagkat, dumating man yan, nagtanan man kayo ilang beses tulad sa amin, tinagtanan nyo sa iyan. Ngayon, alam naman natin, 200. Kung ikay lumalabag sa kalooban ng Diyos, tinagtanan sa iyo, yun ang mapapangasawa mo. Baka sumunod ka sa kalooban ng Diyos, sinagtanan yan. Na yun ang mapapangasawa mo. Tanggapin nyo. Kalooban na ng Diyos yan. Pero ngayon, kayong binata at dalaga pa, sundin nyo ang turo ng revealed will. Sapagkat kung hindi po ugma, basag ang relasyon. Mababasag lamang ang relasyon. Ikatlo, unawain mo siyang mas mahinang sisidlan. Bakit? Unang-una, siya yung kabuuan eh. Pag hindi mo siya inunawa. Ikalawa, yan ang kaligayahan mo. Pag hindi mo inunawa, away kayo. Ikatlo, siya'y kaisa mong laman. Siya ay kaisa mong laman. 24 ng Genesis 2. Hindi ito marriage na message. Pero itong kailangan nating pag-aralan ngayon. Dahil yun ang ating series. Nasunod naman sa mga magulang at anak. Verse 24. Kaya't iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Okay? Ano po ibig sabihin ng isang laman? Well, marami po ang maraming connotation yan sa mga tao, pero sa Biblia po dalawa. Una, pagdating sa inyong relasyon, mag-asawa, sa inyong sexual relationship, at ikalawa, sa inyong pagtipon na hiwalay sa mga magulang, nagiging isang laman. Gusto kong paliwanag, yung pong pagiging katipon. Iniiwan talaga ng lalaki ang kanyang mga magulang para pumisan sa kanyang asawa, para sa ganoon sila'y magiging isang laman. Ibig sabihin, haharapin nila ang lahat ng dapat nilang harapin bilang mag-asawa. Kaya nga, kadalasan, sinasabi ko sa mga counseling, ng lola, hindi niya tungkulin na siya mag-alaga ng kanyang anak, o ng kanyang apo. Hindi niya tungkulin na sagutin niya, pasanin niya ang kailangan ng kanyang apo dahil nagtatrabaho yung nanay, nagtatrabaho yung tatay, nagtrabaho kayong pareho, pero katungkulan niyong palakihin, alagaan ang inyong anak, hindi ang tungkulin ng lola. Nagiging isang laman lamang kayo kapag sa gitna ng inyong problema at kabigatan, lahat ng inyong pangangailangan sa buhay, pero napapangalagaan ninyo ang anak ayon sa kalooban ng Diyos, isang laman kayo. Dahil kapag mayroon pong namamagitan ng mabela ng lola, kaya yung misis, hindi siya nakakatayo bilang reyna ng tahanan. Dahil may nakikialam na biyanan. At ang lalaki rin, hindi rin siya nakakatayong bilang hari ng kanyang pamilya dahil may biyanan ng nakikialam. Hindi sila laman. Hindi sila isang laman. Ang turing na rito, laman pagdating sa sexual relationship. Pero ito po hindi lang sa sexual, kundi mismong pamilya. Pag hiwalay kayo sa inyong mga magulang, kayong tatayo sa inyong dalawang paa, paano nyo palalakihin, pangalagaan, paano yung pagsabay pati trabaho?
Ngayon kung iaasa niyo sa lola, kaya ang lola walang panahon, maging dahilan hindi na ako dadalong pastor kasi may ako. Hindi yan dahilan. Hindi mo yan katungkulan ng mga magulang. Hindi may trabaho, katungkulan nila yan. Hindi mo katungkulan yan, hindi mo responsibilidad yan. Napakalinaw po sinabi dito, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at pumipisan sa kanyang asawa at sila'y nagiging isang laman. Ano ibig sabihin no? Lalaki, babae, pipisan saan? Sa bahay para mag-isa naman, hindi lang ito sexual. But their relation as a foundation sa kanilang family. Then, pang-apat, unawain mo ang iyong may bahay na mas mahinang disiplan dahil kung hindi kayo mapubuo. Yan ang siyang kabuuan. Hindi kayo magiging maligaya sapagkat siyang maligayahin mo. At hindi kayo magiging isang laman. Dalawa kayong laman. Marami na hindi alam. At pang-apat, ikaw ay ang kanyang kalakasan. Without you, your wife remains weaker vessel. Kaya dapat na lalaki hindi lagi umaalis sa kanyang bahay at nakikibarkada, nakikisama, no? Hindi naman kailangan dapat manatili sa trabaho dahil kailangan niyang umuwi sa kanyang bahay. Kaysa aksayado sa pamasahe, dapat pa rin siyang umuwi katungkulan niya sapagkat walang lakas ang bahay, ang pamilya kung wala ang tatay. Alam niyo, pagka iniiwan natin, tayong mga lalaki, iwan ang bahay natin, para tayong bayan ng Jerusalem, wasak po ang pader. Anytime pwedeng pasukin ng iba't ibang tukso. Kaya pag ako nagkasal, ay ko sinasabi ng dalawa, kayo ngayon ay mag-asawa na, huwag niyong hayaang pakbuksan ng pinto ang relasyon ninyo kay Satanas. Sapagkat si Satanas nandiyan palagi yan. Kung lalaki mahilig pang tumingin sa babae, o lalaki, wala kang karapatan tumingin sa ibang babae. Kaya nagsusumbong yung asawa ko na problema. Hindi mo, tapos nakikita ko sa kanyang cellphone, may mga picture, may mga text-text. Alam mo, pag ako, anak kita, dadagukan kita pag nakikita ko may text-text ka dyan sa cellphone mo Ang karapatan dyan, may asawa ka na. Kanya nga, mga kapatid, bilang iyong kalakasan ang iyong misis, kapag kasi misis nang hina, alam mo kung sino talagang mahina? Pagka nanghina na si misis, sino mahina? Ako! Kapag ang aking asawa na mamayat, ako may problema. Kapag ang asawa ko laging lumuluha, ako may problema. Sinasaktan ko ang aking sarili. Kaya sabi nga ni Pablo, basahin natin Ephesians chapter 5 verse 28. Ephesians chapter 5 verse 28, ganito ang sabi ni Pablo, gayon din naman, nararapat ibigin ng mga asawang lalaki ang kanya-kanyang sariling asawa gaya ng kanilang sariling mga katawan. Bakit po? Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sariling laman, sa kanyang sarili. Ano kung tayo po umiibig sa ating sarili, hindi natin pinobayang magutom ito. Pagka magutom na tayo, alam, mainit ang ulo. Pagka gutom, di ba? Sa tao, dabog na dabog yan pagka may gutom. Kaya pag nag-ibig desisyon, dabog na dabog, tika, kumain ka na ba niya? Tanungin lang natin. Nang-ibig kong tukuin dyan, unawain natin ang ating asawa sapagkat siya tayo ay kanyang kalakasan. Dahil ang isang babae, hindi siya tatayo bilang asawa pamilya kung wala po tayo. Kaya kung mahal natin ang ating asawa, ang totoo niyan, minamahal natin ang ating sarili. Kung wala tayong pagmamahal sa ating asawa, wala rin tayong pagmamahal sa ating sarili, kaya tingin tayo ng tingin kung sino mo kaganda. Hindi natin mahal yung misis natin Wala rin tayong pagmamahal natin. Hindi natin pinapanatiling marangal ang ating sarili
kahit walang nakakakita. Eh ba mga kalakihan, mahilig ba kayong tumingin sa mga maganda? Nakikipag-usap kayo sa kanila, kaya kayo na lang. Iwasan niyo yan. Laging bukas ang pinto para kay Satanas dyan. Huwag mong sabihin mabait ka naman. Huwag mong sabihin binabayaran mo naman ng misis ko tuwing may sweldo. Di ba? Kadalasan sa mga mister eh. Yan ang pera, oh. Yan. Bahala ka na dyan. Binayaran mo lang yung misis mo eh. Sige, gamitin mo yan. Yung mga anak, ano mo? Tuwing sweldo mo, hindi ka talaga nagbibigay bilang pagmamahal. Ito, pagkasahin natin. Pag-pray natin ito. Huwag natin gamitin ito hanggang di natin pinag-pray. Hindi eh. Ayan, pera, oh. Sige, gamitin mo. Bayaran ng misis. Humihina siya. Alam niyo pag ganun turing natin sa ating misis. Kaya yung mga binata, kung kayo nag-asawa, hindi ganun. Alam ko mayroong mga Kristiyano, mayroong churches ngayon, na ang misis hindi pinahawak ng pera. Nakakalungkot. Hindi ako sangayon doon. Lalaki lang daw ang kailangan pumahawak ng pera. Kasi ang lalaki daw ang may pananagutan sa pamilya. Totoo yun. Kaya si Mrs. nakitay na lang, anong bibili? Bumili kayo ng 1 kilong baka ron. Sige di. Pera di. Anong nakikita kong na Mrs. na yan? Ang anak ng pastor pa naman. Naawa ko. Naawa ko. So, yun yung unang dahilan. Unang dahilan, unawain mo ang iyong asawa bilang mas mahinang sisitan. Alam mo, pag lumalakas yung misis natin, gumaganda yung trabaho niya sa bahay, umaayos lahat yung pati yung plansa ng polo, no? Pinagtikik ang pilyo. Proud na proud ako sa ministro. Pero pag maraming kulubot, hindi kayo umaalis si Mr. walang plansa. Ha? Sino po ang sisingilin niya pag Pastor Boy, pabira man misis mo. Di ba rin mamlansya? Bakit hindi siya rumalansya? Kulang ang pagmamahal mo ginawa sa kanya. Laging kulang yung binibigay na entrega. Ha? Kasi bayaran lang. Pero yung kursa mo, pumututok sa libo-libo. Papakita mo dun sa mga girls. Pero mo, pag namili sa grocery, no? Eh, magaganda yung mga teller doon. Ang bili mo lang naman eh, 2 mangga. Talagang 50 pesos, pupuno di pa 1,000. Sabi mo mga naman, samantalang mayroon ka naman 50 talaga kung gusto rin. Bakit 1,000 lang? Pinagay ko na si Rudolph na. So yun ang una, unawain natin ang ating asawa bilang mas mahinang sisitan. Ikalawa, unawain mo ang ating asawa. Unawain mo ang iyong asawa bilang kaisang tagapagmana ng buhay. Verse 7 again. Gayon din naman, kayong mga lalaki, maging mapagbigay kayo sa inyong mga asawa sa inyong pagsasama na binibigyan ng karangalan ang babae bilang mas marupok na sisidlan, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makakahadlang sa iyong panalangin. E paano yan, Pastor Boy, kung hindi naman Kristiyano yung asawa ko? Yun na nga eh. Yun na nga yung punto eh. Bakit hindi mo pinabahagi na ng salita ng Panginoon? Bakit hindi mo ini-invite? Ayaw eh. Bakit hindi mo pinipilit? Nadalhin sa church para makapakinig. Eh siya rin na isang tagapagmana ng buhay. Ngayon, ikaw mismo nagkakait sa Kanya na hindi maunawaan yung panawagan ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Iniiwan mo misis mo sa bahay, sa maraming trabaho. Katungkulan mo, mister, na kaya ng asawa mo sa Panginoon, sapagkat siya man
ay magiging tagapagmana ng biyaya ng buhay. Ngayon, kung siya po isang Kristiyano na, huwag mong kalimutan yan. Kung ikaw'y tagapagmana ng buhay, gayon din ang misis mo. Hindi kayo magkakaiba. Walang lamang sa inyo. Siguro, doon sa bahay, sa katungkulan, asawa ka, mister ka. Si asawa mo. Ang utos sa Biblia, asawa, magpasakot ka sa mister mo. Pero ang utos ng Biblia, oy mister, mahalin mo ang asawa mo nang higit pa sa iyo sarili. Kaya nga, bilang mahinang sisidlan, alahanin mong tagapagmana rin siya ng buhay. Kaya, kung siya Kristiyano na, bilang tagapagmana, tandaan natin to. Una, siya'y anak ng hari. Siya'y anak ng hari, ng mga hari, Panginoon, ng mga Panginoon, sapagkat siya'y tagapagmana ng biyaya. Kung hindi pa siya maliligtas, ganon ang dapat mangyari. Maligtas siya upang siya maging tagapagmana na rin. Pero kung hindi natin inaakay ang ating misis, tayo na mismo nagsasara ng pintuan ng langit para sa kanya. At kung ikaw naman, misis, hindi ka marunong magpatotoo sa mister mo, ikaw rin ang nagsasara ng pintuan ng langit para sa kanila. Kaya nga, gaya na sinabi ko na sa Ecclesiastes, 2 is better than 1. Sapagkat kung may mahina isa tagapagtaas. Kaya dapat tayong mag-asawa ay nagpapalakasan sa isa't isa. Hindi po yung nag-uunahan kung sino magaling. Hindi. Kundi pinalalakas natin ang kainaan niya, pinalakas natin ang kainaan niya upang tayo maging isang laman. Isang matibay na laman. Tagapagmana ng biyaya. Yun ang una. Alalahanin mong siya'y anak ng hari. At ikalawa, bilang tagapagmana, irespeto mo siya. Minsan, kung pagsalitaan natin ng ating misis, na ako, kasama akong kinakausap dito. Sapagkat sa buong buhay namin mag-asawa, kahit mahal ko siya, 3 times kong inilopyan o tinanan, pero hindi pa rin ako perfecto, lagi ko siya nasasaktan sa aking mga salita. But then, na-realize ko, ngayon, bilang Kristiyano, hindi dapat. Hindi dapat. Sapagkat kapag nanghina ang misis mo, pati ikaw maghihina. Alam mo, mayabang lang lalaki kapag iniwan niyang misis niya na umiiyak. Sabihin niyang matatag siya. No? Sabihin niyang, lalaki ako, himan ito. Pangalan ng misis dyan, no? Kung mahal mo asawa mo, hindi mo matitiis na iwanan mo asawa mo na umiiyak. Na nasasaktan. Dahil hindi mo sinabi ang totoo o hindi ka humingi ng kapatawaran sa kanya. Sana discover sa'yo na maling aksyon kahit wala kang ginagawang kasalanan o walang nagawang kasalanan. Pero patungo ka sa tukso ng kasalanan. Aminin mo yan. Magpakababa ka at ipangako mong hindi na maulit. Pagka iniwan mo asawa ganun, laging may dama, hindi matibay ang inyong pagsasama. Pati anak niyo, madadamay. Madadamay. Tanda mo, anak siya ng hari. Kaya bilang anak ng hari, irespeto mo siya, mahalin mo siya. Hindi lamang mahalin, kalingain mo siya. Hindi lamang basta kalingain, hangaan mo siya. Palagi. Now, miss ko nandyan, pero lagi ko siyang hinangaan. Ang sagot nila sa akin, pag sumusot lang, bubola ka na naman. Good. Mas maigit pa yung marinig yung binubola mo ko, kasi naramdaman niya yung pagtanga ko. No? Kaysa yung wala kang ginawang, mister ko talaga, manhid. Mahirap yata yun. Manhid. Yung binata pa, nako, kahit umuulan, tinatawid yung baha, para may abot ang isang road. Ewan ko na ako nagbibigay ka ng rose. Ako di ako nagbibigay ng araw. Kalamansi, binibigay ko. At siya, binibigyan ako ng 1 kilong kalamansi ng araw. Bakit? May hangover. May hangover ako ng araw.
Kapantay natin ang ating misis. Pagdating sa relasyon sa bahay, natural tatay, nanay. Pero pagdating sa karera ng Diyos, pantay tayo. Pantay, walang namang. Galatians 3:28. Nasabi sa Galatians 3:28, there is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Ay sabi dyan, walang Hudyo o Griego, walang alipin o Malaya, walang lalaki o babae, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Pantay tayo. Kaya walang lesser sa atin. Lahat tayo less. Yung nga lamang, ang babae, ay talagang itinuring sa kanilang likas, lesser. Kasi hindi natin inaambag yung ating lakas. Kadalasan niya, pag nagkasal din ako ng araw, yung lalaki, halimbawa, walang pinag-aralan, yung babae, walang pinag-aralan, lalaki, may pinag-aralan, babae, may pinag-aralan. So, mayroong gap kanilang kataliwan. Kadalasan, yung walang pinag-aralan, yun ang naging under. No? Lalo kung lalaki, halimbawa, walang pinag-aralan, si may sinil na trabaho, ano ka ba? Tatang-tanga ka rin sa bahay? Di ka man lang naghugas ng plato dyan? Di ka na nagbunot dyan? Sabi ni Mr. Kanina nagwagaw kanina. Alada ng bata. Kaya, yung babae, dahil breadwinner, no? Pero actually, she is a loser. Pag gano'n ang kanyang attitude sa kanyang Mr. At kung sa lalaki naman ang breadwinner, dahil siya may pinag-aralan, loser din siya. Kasi sinabi ni Paul, ang sino man nagmamahal sa kanyang misis, sa asawa, pinamahal niyang kanyang sarili. Kaya naman minsan hindi nakatatayo yung much lesser, nagbawa pa lang pinag-aralan. Kasi yung mas may pinag-aralan, taas ng taas doon sa bahay, siyang kinikilala, may bisita, oy, doon kayo, doon ka, Papa, doon ka muna sa kusina. Mahalaga itong pag-usapan namin dito. Nawawala. Pero kung yung kahinaan ng mister mo at yung kalakasan mo, kausayan mo, yung iyong pinag-aralan, isinama mo siya, alam mo, nakakatayo yung mister sa kanyang kahinaan. Nakakaharap siya sa tao dahil alam niyang may kalakasan siya yung kanyang asawa. Pero kung nagpapataasan ang asawa, mabagsak yan. Hindi magiging tanda natin, hangaan natin palagi ang ating asawa. Sapagkat yun ang unang dapat unawain kaisang tagapagmana. Ikatlo, unawain din natin ang ating asawa upang di mahadlangan ang iyong panalangin. Again, sa ating text. Ang sabi po, 1 Peter chapter 2 verse 7, sa huling-huli, yamang sila man ay tagapagmana rin ng biyaya ng buhay upang walang makahadlang sa inyong panalangin. Ang unang-una, ang ini-implied po rito, ang isang relasyon mag-asawa dapat tumatayo kay katlo sa pundasyon si Kristo. Dapat triangle. Si Kristo nasa gitna, asawa, lalaki, anan siya. Sapagkat, kung ang lalaki at asawa nagkakaintindihan, madali silang manalangin. Hindi lang lalaki rito ang nasabing nahadlangan panalangin. Sapagkat ang lalaki, babae, isa na silang lalaki. Sa mga katwid, kapag mayroong di pagkakaunawaan ang mag-asawa, wala talaga silang pananalangin sa Diyos. Nahadlangan talaga. Kaya nga, unawain natin ang ating asawa upang hindi mahadlangan ang ating lalaki. At kung ganito ang pamumuhay mo kasama ang iyong may bahay, ang sarap po manalangin. Hindi ko tinataas ang aming relasyon mag-asawa. Kahit tapos na siya manalangin, mag-devotion,
sa morning. At ako rin. Pero kailangan ko siyang tawagin para magkaisa kami ng panalangin para sa aming mga anak. Number one, aming mga anak. At namin ako. Kaya tanong talagang tulog. Nagkaisa. Kasundo kami kung ano yung pagkataas namin, panalangin sa amin. Meron kang naghibuan at nangyayari rin sa amin, wala pong panalangin. Nananalangin kami sa isa, pero lang yung aming pagiging isa. Hindi po maganda sa pamilya o sa relasyon kapag gano'n. So ano dapat natin gawin upang hindi madlangan? Ano bang mahadlang? Kadalasan, isa naman, kasalanan talaga. Sabi ng pride, hindi, pride, kasalanan. Walang panahon. Walang panahon sa inyo mag-asawa para dumulog kay Kristo. Kasalanan niya. So kasalanan lang talaga ang nakakanda. So, mayroon tayong dalawang dapat gawin. Ang sabi dyan sa ating text sa chapter 4, verse 7. Ganito pong sabi. 1 Peter chapter 4, verse 7. Ngunit ang wakas ng lahat ng may bagay ay malapit na. Kaya kayo'y magpakatino at magpigil sa sarili alang-alang sa inyong panalangin. Yun po ang problema eh. Walang katinuan, walang pagpipigil. Kaya nangyayari ang hindi pagkakaunawaan. At dahil wala pong katinuan ng isipan, mayabang, makangatwiran, at wala pong pagpipigil sa sarili, nagbitiw agad ng salita, pang! Sira agad, lumiyag agad, sira na. Wala na po. Nahadlangan na ang panalangin. So, dalawa po ang dapat nating iwasan. Hindi lamang ang lalaki, bagaman focus ito sa lalaki, kundi maging sa babae. Be controlled, self-control, and be sober. Dapat mayroon kang pagpipigil sa iyong sarili. Salita man, gawa man, paningin man, asta man, pigil. At laging nasa katinuan ang isipan. Walang naagaw, baka kung sino-sino iniisip mo. Dapat self-control and soberness. At dito, napaparangalan ang iyong asawa. Baka ikaw lalaki, matino, mapagpigil sa lahat ng bagay. Mapaparangalan mo ang iyong misis. So, paano nakakahadlang ang kasalanan? Kumuha tayo ng dalawang text sa Biblia. Paano nahadlangan o paano nakakahadlang ang kasalanan? 1 Peter chapter 3, verse 12. Ang sabi niya sa 1 Peter chapter 3, verse 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matwi at ang kanyang mga tenga ay bukas sa kanilang mga panalangin. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga gumagawa ng masama. Ano kung pinapakita dyan? Malaya ang Panginoon ng kanyang pandinig, ang kanyang tenga ay nasa mga matwi. Ngunit kapag may kasalanan, nababasalan, nabubusalan ang ating panalangin dahil sa ating kasalanan. Yun po matindi. Kaya marami pong pamilya o mag-asawa na hindi lumalago sa biyaya. Lumalago sa material. Lumalago sa kasalanan. Lumalago sa pride. Pero hindi lumalago sa spiritual. Dahil mismong relasyon ay sira. Relasyon mismo. And also, Matthew 18 verse 19. Ang sabi ni Jesus Christ dito, again, I say to you, that if two of you agree on earth about anything that they may ask,
It shall be done for them by my Father who is in heaven. So there must be an agreement between two. Kailangan nagkakasundo. Kasi kung hindi, kapatid, hadlang. Hadlang ang talaga. Broken relationship. Ang hirap pong lumuhod na magkasama sa Diyos. Now, hindi ko sinasabing physically, luluhod ka. Kasi yun ang talagang dapat na prayer. Pero ngayon, we worship God in our hearts and truth. So therefore, yung ating puso po tinutukoy that we have to kneel our hearts before God when we pray. So it is hard for us to kneel down before God kung mayroon pong broken relationship. Kanya-kanya na lang tayo. Paala na. Mahirap po yan. So tatlong bagay po. Bakit po kinakailangan natin unawain ang ating may bahay? Una, sila po'y mahinang disiplan. Ikalawa, sila po ay tagapagmana ng kalayan. Ikatlo, mahahadlangan ang ating panalangin. So, anong lesson? Una, hindi natin magagawa ang mga bagay na ito, lalaki man o babae, ang magkasundo, magkaunawaan at manalangin ng sabay kung hindi mo pa sinusuko ang buhay mo kay Kristo. Hanggat hindi pa binibigayan, puros kayabangan lang mababanggit natin. Marami kang katwiran, marami kang dahilan, hindi mo talaga magawang makasamang misis mo na lumuhod. O si misis hindi makari makasama sa iyo para lumuhod dahil sila pa ang iyong relasyon kay Kristo. Kailangan ayusin mo. Ngayon, kung ikaw naman ay Kristiyano na bilang lalaki o kalakihan, parangalan natin ang ating may bahay. Parangalan natin. Ako malilimutin ako. Hindi ko alam, minsan nakalimutan ko yung birthday niya. Pati yung anniversary namin noong October 1st. Nakalimutan ko. Hindi ko alam matandang kailan kami kinasal. October 1st, okay. Ano year mo? Pero siya, nagpapalala sa akin. So, sabi ko, sige, lumabas tayo. Kahit walang pera. Minsan nangyari sa amin yan eh. Nung araw sa fast food, si baba ko yun eh. Fast food sa LM. Na free ang tubig eh. Free. Pumunta ka doon sa fountain, di ba? Tapos ganyan. Upo na kami, kwentuhan. At naalala namin na tara, walang pera. Pero at least, hindi na ba siya? Yun lang tayo magagawa noon. Time na yun. Talagang wala. Pero ngayon, Jollibee na. Kung ano, medyo kailangan crispy at saka maanghang. Tsaka may paalala yung ating mga nakaraan para kita niligawan. Ano mo, nasasariwa ulit. Tapos minsan nag-iyakan kami doon sa Jollibee pag naal namin yung aming mga anak kung paano namin dinadala sa Jollibee, ganyan. Pero ngayon malalaki na. May pamilya ng gusto. Pero alam nyo, pinakamaganda yun, bilang Kristiyano, alalahanin natin ang ating may bahay. Parangalan sila. I-wow natin. Wow! Salamat Lord, bigyan mo ko ng asawa na maunawain. Kahit may nag-unawain. Marinig lang ng desisyon. Kung gusto niyo magbigay ng bulaklak, sige, magbigay ko. Napakaganda. Ipadama ninyo ng inyong pag-ibig ay laging sariwa. Laging sariwa. Nakukornehan kayo? Di ba? Mas nakakorne yung hindi mo pa asawa, inaangkin mo ng asawa, no? Binibigyan ka ng bulaklak, binibigyan ka ng... Tapos hindi pa kayo kasal. Eh, mas nakakasiwa naman yun. Tatanggap ka ng pera, hindi pa kayo mag-asawa. Eh, mag-asawa na kayo. Eh, tsaka magkakaintindihan kayo. Brother Ferrari, pasyata lang tayo. Holding hands, lakad tayo. Kung tayo kila Ninong, lakad-lakad. Kahit naglalakad, lumalabas naman. So, mamamahal mo at mapapawa mo sa mismo kung una-una, inuunawa mo lamang siya na mas malinang sisinta.
Pag sinabing mas mahirap sisidlan, marami kang makikitang hindi mo inaasahan. Alam ba ngayon, 44 years na kami nakasama, marami pa akong napapansin, ba't ganyan ka? Ganyan ka ba talaga? Marami ka pang bagay na makikita hindi pa naranasan noon. Pero mali yung tinatawag na 5 years adjustment period. You know, forever po, as long as you live. Talagang maraming adjustment. Dahil iba-iba pa ang lumalabas na ulan. Target natin palagi, bakit ayusin natin ang ating relasyon sa ating asawa, mahalin sila, itaas sila, i-wow sila, para huwag mahalangan ang ating panalangin. Tayo na lang. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Tunay, Lord, nagpapasaliwa po ng aming puso sa aming po mga kapartner. Tunay, nagpapasalamat kami sapagkat lahat po, Panginoon, ng iyong pong sinabi, lahat po rin yung kalooban ninyo, tinahta ninyo. Kung mayroon kami pagkakamali, pagkukulang, turuan nyo kami na ito'y aming pong mapunuan at mabago. May correct, Panginoon, upang sa gano'n matupad namin ang ayon po sa iyong mga salita. Ang bunga nito, Panginoon, ay buhay sa aming relasyon. O Lord, tulungan nyo rin po mga kapatid namin ito dito na maaaring may mga mister sila o may mga misis pa silang hindi mananampalataya. Tulungan nyo sila na maging ilaw at maging asin na kanilang maakay ang kanilang mga sa buhay tungo sa iyong paanan upang makilala si Kristo at makatanggap din sila ng buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Yesus.